Ang unit pala natin ngayon mga sir, Toyota Corolla Fielder. Ayan. Ayan, tumatama yung sa left side niya lower suspension, no? Pero dito mukhang tatama din naman sa kanyang right side. Pero hindi ko pa na-try kung lulusot, pero tingin ko tatama din ng konti, kaya baka mag-angat lang ng konti, pero hindi na siguro kailangan magtanggal ng engine support. Ayan. Mga sir, tanggal na talagang wasak na yung kanyang bushing. Wasak na yung bago natin. Toyota brand. Yun, warap sa inyo mga sir. At ayan, nakabitan natin yung kanyang lower suspension arm sa left side. Ayan, kabitan dito pero maluwag pa, no? Ayan, medyo nahirapan tayo dito sa pagtanggal ng kanyang tornilyo kasi tatama sa transmission. So kailangan, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung upper transmission support, no? Tinanggal muna natin yung assembly, tapos yan inangat natin ng konti itong kanyang transmission para mailusot tong kanyang tornilyo, no? Medyo mahirap pero bilis naman, no? Nagawa naman natin ng ayos. At ayan, nakikabit na rin natin yung transmission support. Kabit na rin natin yung kanyang transmission support mga sir. Yan, no? At ito pa, meron pa tayong ginagawa dito. Ayan, medyo muusok-usok, no? Ito mainit kasi ito, nagpalit tayo ng axle boots, no? Outer. Yan nga pala yung mga axle boots dito sa Japan, no? Yung nabibiyak sa gitna, tapos yan lalagyan ng pandikit. Meron din ganito yung iinitan, pero meron din para maitiban lang, no? Ito hindi pa natin nakakabit to. Hindi ko man nakinabit para madaling magpalit niya ito kanyang axle boots outer. Ayan mga sir, dito lang tayo nahirapan sa pagtanggal na itong tornilyo kasi natama dito sa transmission. So nagtanggal pa tayo ng transmission support, no? Ayan, ayan, no? Di pa natin nakakabit itong kanyang yung air cleaner housing niya, tsaka yung filter, no? Yan. Pero waiting tayo ng dito 7 minutes, tapos lalagyan natin ng grasa, tapos lalagyan na natin yung mga spacer dito, outer tsaka inner, and then lagyan ng tornilyo nitong lower suspension, higpit, tapos na yun, no?